ng bilyon-bilyon, Oo. milyon-milyon, eh nasaan? Nakakalungkot naman yun na nabanggit mo na naman yan. Diba? Halimbawa, nagnakaw halimbawa ng isang pirasong ganito, ng mantika, ng ulam. Tuwiran kasi nila wala silang may ulam, 'di ba? Though hindi naman natin Oh, correct. ginajustify yung Hindi- kanilang pagnanakaw kasi mali Mali naman. pa rin naman mali talaga. ang pagnanakaw, mga kasama. Pero doon lang natin kinukumpara lang natin, 'di ba? Yung nagnakaw ka ng isang delata versus sa nagnakaw ka ng bilyong halaga ng piso ng kaba ng bayan. Tapos Pero hanggang ngayon, sitting pretty. 'di ba? Nasa ibang bansa, hindi napapanagot. Kaya nga. At ano po ang masasabi po ninyo? Bukas po gugunitin natin ang International Human Rights Day. At dito po sa Pilipinas naman, December 4 to 10, ay meron tayong Human Rights Consciousness Week. Ayan. Pero bago po natin dakuan itong paksang ito, makibalita ho muna tayo sa tagapagsalita po ng National Capital Region Police Office, si Police Major Hazel Asilo, para alamin yung ginagawa po nilang pagbabantay sa ating mga lansangan. Ngayon pong may 3 araw na tigil pasada at syempre po ngayong panahon ng Kapaskuhan. Good morning po Major Asilo, si Zander po at si Angel. Good morning po, Ma'am Angel and Sir Sander at sa ating mga taga-subaybay. Good morning po. Opo, Major, kamusta po ang monitoring ng NCRPO? Ngayon po may ikinakasano na 3 araw na tigil pasada ang Manibela. So far po, wala naman po tayong namamonitor ng mga incidents at based po sa ating pagtatala. As of 8 a.m. po, meron po tayong na-monitor na 7 iba't ibang rally sa buong Metro Manila. Meron po dito sa area ng sa may Nagtahan, meron din po dito sa Las Piñas, sa may Parañaque. Ganun din po meron tayo dito sa may Barangay UP Campus, sa Novaliches, at sa Pasig City. Meron din po tayong isa sa Caloocan na lahat po ay ongoing. So, more or less, nasa 30 to 50 persons po yung dyan sa mga areas na yan per area po. So, wala pa naman po tayo na monitor na untoward incidents at yung ating mga kapulisan naman po ay nakaantabay at nagmo-monitor po sa kung ano man po ang magiging kaganapan. Opo, ibig sabihin po kung gano'n na 30 to 50 lang po per group yung nagkikilos protesta, hindi po nakakaapekto sa daloy ng mga sasakyan, ma'am? Sa ngayon po, wala naman po tayong monitor na kumbaga pag naaabala yung ating mga commuters kasi hindi naman po sila pa ganun kalaki para maabala po at magkaroon tayo ng kumbaga stoppage ng ating mga commuters sa kanilang mga pagbabiyahe. Itong Opo. mga pagkilos po ba na ito, Major, sa iba't ibang lugar na inyo pong nabanggit kanina, meron po ba sila mga permit? With regards po sa ganito mga pag-rally, meron po silang may agency po sila na kung saan ang papaalam sila. Kumbaga kung halimbawa po katulad ng ating mga recent rallies, kailangan silang humingi ng permit kung saang local government unit sila magkakandak ng kanilang permit. Ito po ay maaaring hihingi po nila sa kaukulang ahensya na kung saan sila po ay napapailalim halimbawa po sa LTO or LTFRB. Opo, meron ho bang incident po na parang sila po ay nag-react doon sa presensya po ng mga kapulisan natin o parang ang ating PNP po nakamasid lang po sa kanila? Sa ngayon po, nagme-monitor lamang naman po tayo at wala naman, hinahayaan naman po natin sila sa kanilang mga pagtitipon at sa kanilang mga paglalabas ng kanilang mga hinaing. At ang role lamang naman po ngayon ng ating mga kapulisan is bukod sa mag-monitor ay masiguro po na hindi maaabala yung ating riding public at syempre po yung ating mga libreng sakay na ibinibigay po natin sa ating mga kababayan. Speaking of libreng sakay, Major, kanina po merong mga na-monitor na nagtigil pasada dyan sa may Nagtahan sa lungsod po ng Maynila. At meron po mga kababayan tayo ang naapektuhan. Gaano po ba kadami ng mga sasakyan ng PNP ang nag-antabay para po umasiste dito po sa mga masa-stranded nating mga kababayan? Nagdidepende po yung ating i-deploy na libreng sakay sa volume po ng mga namomonitor nila ng mga commuters sa kanilang area. Pero nakahanda naman po tayo na ilabas yung ating mga mobile cars, ganun din yung ating mga 6x, ganun mga trucks, para po siguraduhin na yung ating mga kababayan na nangangailangan ng masakyan papunta sa kanilang mga trabaho ay agad po nating mabibigyan ng serbisyo. Opo, pero hindi pa po sa ngayon, no ma'am, kasi may mga bumabiyahe pa naman. Yes po, meron pa naman po mga bumabiyahe pero may mga areas naman na po na meron tayong mga mobile cars na nakadeploy para po sa libreng sakay. At kasama po ba dyan, ma'am, yung Nagtahan?
Maaari po nating lagyan yan sa base po sa ating pagmomonitor kung yan po yung mga areas na kinakailangan nating lagyan ng ating mga police cars. Opo, at ngayon po ramdam na po yung pagiging busy ng ating mga kababayan dahil po 16 days before Christmas. Ano po ang mga aksyong ginagawa naman po ng ating National Capital Region Police Office para po makatuwang po yung iba pang mga ahensya ng pamahalaan? Sa ngayon po, naka-activate na po yung ating Unified Security Plan kung saan mahigit 14,000 na PNP personnel po ng NCRP ang nakadeploy. Ang 7,327 po dito ay i-deploy natin sa mga places of worship, major thoroughfares, mga transport hubs and terminals. Ganon din po sa mga commercial areas na malamang nadadagsain ng ating mga kababayan para mamili ng kanilang mga pangregalo or sakali man po ay mamasyal. At syempre po yung 7,287 naman nating PNP personnel, sila naman po yung magpapatrol sa ating mga border control points, mag-enforce ng mga checkpoints at ganun din po mag-iikot ay magpupulis visibility sa iba't ibang areas sa Metro Manila. Meron po ba mga PNP personnel o NCRPO na mag-a-assist rin lalo na ngayon ma'am na sobrang traffic papasok po sa mga Grabe. mall tsaka sa mga bilihan po ng regalo? Yes po, meron po tayo mga ilalagay sa mga commercial areas natin. Nasa 5,700, nasa ano po yan? Nasa kulang-kulang 5,000 po yung ilalagay natin sa mga commercial areas. Dahil alam naman po natin na talagang yan yung mga lugar na dadagsain ng ating mga kababayan dahil po sa mga mamimili ng kanilang mga papasko, ng kanilang pangregalo. At syempre yung mga yung mga kababayan natin na dadayo mula pa po sa ibang probinsya para po dito mag-celebrate ng kanilang Yuletide season. Opo. Nabanggit nyo kanina yung presence po ng mga pulis na may napuntahan po kaming mall nitong nakaraang araw. Ano po, may mga pulis po sa loob ng mall? Parang nakakadagdag po ng assurance ba sa mga namimili na parang okay, may pulis, parang safe. May parang police assistance Oo, desk. opo. Yes po, yung po ating mga police assistance desk kasi nga po maglalagay tayo niyan sa mga kung saan dadagsain yung mga dadagsain ng ating mga kababayan para po mas madali po silang makakapagbigay ng assistance. So alam na po agad ng ating mga kababayan kung saan yung mga desk, kung saan pwede silang lumapit para humingi po ng tulong kung sakali man po kailangan nila ng police assistance. Yun, correct. Opo. Magtataas po ba tayo ng alerto, Major? Sa ngayon po, naka-heightened alert pa rin po ang NCRPO. So malalaman po natin kung magiging full alert po tayo sa pagpasok po ng Simbang Gabi sa December 16. Ayun nga, speaking of simbang gabi, yun din po, merong mga pulis na itatalaga po sa mga simbahan. Kasi mga ganyan, minsan partner, uso yung rambulan ng mga kabataan Yung mga di ba? bagets. Opo. Tama po, sa ating 305 po na places of worship dito sa buong NCR, meron po tayong ide-deploy na mahigit 1,000 nating mga kapulisan para siguraduhin na talagang magiging solemn po yung ating pagsisimba. Kumbaga po, talagang yung unang araw ng simbang gabi or yung kanilang pagpuntahan mga kababayan natin ay makakasiguro sila na magiging safe po silang pupunta sa kanilang mga simbahan. Major, meron din po ba mga civilian na mga police marshal na sasakay sa mga bus? Dati kasi may mga ganyan para maiwan. Yung sumasabay. Oo, para hindi halata na pulis sila, lalo na sa mga bus na, 'di ba? At siksikan po kasi ngayon. Sa ngayon po, wala po tayong mga bus marshals na ilalagay pero meron po tayong mga pulis na nakadeploy sa mismong transport hubs and terminals. So bago po umalis yung ating mga bus, isisiguraduhin po nila na maayos at saka ligtas po yung kanilang sasakyan ng mga bus. Siguro panghuling paalala na lamang po sa ating mga kababayan na habol sa Christmas shopping ngayong 16 na araw na lamang at Pasko na. Sa ating pong mga kababayan, ngayon pong nalalapit na ang Kapaskuhan, inaanyayahan po natin ng lahat na para sa sama-samang pag-iingat habang kami po ay naka-heightened alert mula sa paglalagay ng dagdag na pulis sa kalsada, pagbabantay sa mga simbahan at shopping areas, hanggang sa mas maigting na online monitoring. Mahalagang parte pa rin po ang inyong kooperasyon para tuluyan pong maging ligtas ang ating pagdiriwang. Kaya hinihingi po namin ng tulong ng bawat isa. Kung may makikita po kayo na makahina-hinalang mga tao o mga sitwasyon po na gusto niyong i-report sa amin, huwag pong mag-atubiling lumapit po sa pinakamalapit na police assistance desk or presinto or tumawag po sa 911 para po sa mabilisang police assistance. Opo, maraming salamat po, Major Thank you po, Asilo. Major. Thank you, ma'am. Merry Christmas! Salamat po.
Nakausap po natin si Police Major Hazel Asilo, ang tagapagsalita po ng NCRPO. Ramdam mo na rin naman yung presence ng ating Oo. PNP. Actually dito sa Sa- atin, oo. dito sa may Green Hills, itong kahabaan ng ano. Kasi matraffic sa OB Montessori eh. Meron diyang police assistance din, Yes. di ba? Parang recent lang nilagay yan. Dahil nga Pasko. Oo, ang daming, at least, di ba, nandun tama ka sa sinabi mo kanina na at least parang may assurance. Na parang okay makakapag-mall kami na walang magnanakaw. Diba? Oo, at least